Noong Hunyo 23, 2025, naglunsad ang Islamic Republic of Iran ng maraming ballistic missile patungo sa dalawang pangunahing instalasyong militar ng US. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Ang Al-Udeid Air Base sa Qatar at ang Ain al-Asad Air Base sa Iraq. Bagaman alam mo, walang naiulat na nasawi, umabot ang mga geopolitical shockwaves sa bawat pangunahing kabisera. Ito ba ang simula ng bagong digmaan o marahil ay isang kalkuladong babala lamang? Sa video na ito, tatalakayin natin hindi lang ang nangyari, kundi pati na rin ang bakit, paano, at ano ang susunod. Hindi lang ito tungkol sa mga missile. Ito ay tungkol sa diplomasya, pagpigil, at isang maselan na balanse sa rehiyon na ngayon ay nakasabit sa bingit. Para maintindihan ang pangyayaring ito, kailangan talaga nating balikan ang mga dekada ng tensyon sa pagitan ng US at Iran. Mula sa Iranian Revolution noong 1979, ang krisis sa paghostage sa embahada ng US hanggang sa programa ng Iran sa nuclear at mga parusa ng US, ito ay isang matagal ng tunggalian na tinukoy ng malalim na kawalan ng tiwala. Kamakailan lang, noong 2020, pinatay ng US ang Iranian General Qasem Soleimani sa isang drone strike. Tumugon ng Iran sa isang missile attack sa Ain al-Asad, katulad ng nakita natin ngayon. Sa pagitan ng 2023 at 2025, lalong naging vocal ang Iran sa suporta nito sa Palestinian Resistance, Lebanese Hezbollah, at sa presensya nito sa Syria at Iraq. Samantala, binago ng US ang suportang militar sa Israel, nagsagawa ng magkasanib na operasyon sa Syria at pinataas ang mga parusa sa pagpapaunlad ng nuclear ng Iran. Ang pinakahuling palitan na ito ay hindi lumabas ng walang dahilan. Ito ay pagpapatuloy ng isang nagbabagang labanan na ngayon ay kumukulo na. Ayon sa military at satellite intelligence, nagpaputok ang Iran ng hindi bababa sa 12 short at medium-range ballistic missile na pinaniniwala ang mga sistemang Fates-110 at Zulfiqar class. Ang pangunahing target ay ang Al-Udeid Air Base sa Qatar, tahanan ng mahigit 10,000 tropa ng US at koalisyon, ang CENTCOM Forward Headquarters, at mga advanced na sistema ng radar. Ang pangalawang target ay ang Ain al-Asad sa Iraq, na dating tinamaan noong 2020 na isang simbolo ng pagtitiis ng US sa rehiyon. Ang kapansin-pansin dito ay, una, hindi tinamaan ng mga missile ang pangunahing infrastruktura. Karamihan ay naharang o sumablay lang. Pangalawa, nagpadala ang Iran ng diplomatikong babala sa Qatar at posibleng sa US bago maglunsad, isang kalkuladong hakbang upang maiwasan ang mga kaswalti. At pangatlo, walang kumpirmadong namatay at kaunti lang ang pinsala na nagpapahiwatig na layunin ng Iran na magbigay ng pahayag, hindi magsimula ng buong digmaan. Bakit maglulunsad ang Iran ng atake na hindi nakakapatay o seryosong nakakasira sa mga puwersa ng US? Ang mensahe ng Iran ay naglarawan sa atake bilang isang sinukat, proporsyonal na paghihiganti para sa kamakailang pambobomba ng US sa mga pasilidad ng nuclear ng Iran. Isang mensahe sa mga lokal na madla na ipagtatanggol ng Iran ang soberanya nito at isang senyales sa mga pandaigdigang kapangyarihan na kaya nitong tamaan ang mga posisyon ng US, anumang oras na piliin nito. Ang pamamaraang ito ay akma sa doktrina ng kontroladong paglala, pagtulak sa mga hangganan ng hindi nagdudulot ng isang ganap na digmaan. At alam mo, hindi ito bago. Noong 2020, pagkatapos ng pagkamatay ni Soleimani, naglunsad ang Iran ng mga missile sa Ain al-Asad, ngunit binigyan din ng babala ang mga autoridad ng Iraq ng maaga. Sa parehong kaso, hinangad ng Tehran na protektahan ang diplomatikong kredibilidad habang nagpapakita ng lakas. Ang mga kahihinatnan ng atake na ito ay hindi limitado sa Iran at Estados Unidos. Tingnan natin kung paano nagre-react ang rehiyon. Una, may Qatar, na huli sa gitna ng labanan, kahit na malapit itong kasosyo ng US at madalas na gumaganap bilang neutral na tagapamagitan sa rehiyon. Kinundena ng mga opisyal ng Qatar ang pag-atake, ngunit, alam mo, nagpahayag din sila ng pagkabahala sa militarisasyon ng US na, sa kanilang pananaw, nag-aanyaya ng ganitong uri ng paghihiganti. Pagkatapos ay mayroon tayong Iraq, kung saan lalong lumalala ang mga panloob na dibisyon dahil sa atake. Isipin ang mga milisyang pro-Iran laban sa mga paksyon na pro-US. Muli, ang soberanya ng Iraq ay parang nasisira dahil ang bansa ay nagiging lugar ng labanan para sa dayuhang hidwaan.
Sa Israel, ang gobyerno, na nakikipag-ugnayan na sa lumalalim na tensyon na kinasasangkutan ng Hezbollah at Gaza, ngayon ay nakikita ang isang mas malawak na akses ng pagtutol na nagsisimulang mabuo. Sa mga Gulf states, ang UAE, Bahrain at Saudi Arabia ay pansamantalang isinara ang ilang bahagi ng kanilang airspace. At sa totoo lang, may lumalaking takot na ang labanan ng US at Iran ay maaring humantong sa pagharang sa mga ruta ng langis sa Strait of Hormuz. Ang ganitong uri ng kawalang katatagan ay direktang nakakaapekto sa pandaigdigang presyo ng enerhiya, daloy ng mga refugee at mga alyansang militar, lalo na sa NATO at sa Gulf Cooperation Council. Implications for overseas Filipino workers in Qatar and the region. First, although no direct attack on civilians or Filipino communities, NA, the missile strikes targeted U.S. military installations, not civilian areas. No Filipino casualties or injuries have been reported. Second, heightened risk of conflict, spillover protests, or civil unrest. Airspace closures and travel disruptions. Third, possible repatriation or alert levels. As of now, Qatar is considered stable, but the DFA and embassies are likely on high monitoring status. Kaya, ano ang matututunan natin mula sa paglalanay ito? Well, una, ito ay isang kontroladong atake. Hindi layunin ng Iran na pumatay, layunin nitong magbigay ng babala. Ang tugon ng US ay pinigilan, walang agarang kontra-atake na nagpapahiwatig ng pagnanais na mag-de-escalate. At, bukas pa rin ang mga diplomatikong channel, tahimik na maaring tumutulong ang Qatar, Oman at Switzerland sa pagpapadali ng mga lihim na usapan. Ngunit, ang mga panganib ay napakatoo pa rin. Ang isang misfired na missile o isang hindi pagkakaunawaan ay maaring aksidenteng magdulot ng mas malawak na digmaan. Ang mga base ng US ay nananatiling mataas ang halaga ng mga target at, sa totoo lang, mahina kahit na mayroon silang lahat ng kanilang advanced na depensa sa hangin. Ipinakita ng Iran na kaya nitong magpakita ng kapangyarihan sa kabila ng mga hangganan kahit na nahaharap sa mga parusa at maraming panggigipit. Pinatunayan ng pangyayaring ito na ang tunggalian ng US at Iran ay hindi lang tungkol sa retorika o mga hangganan. Ito ay regional, ito ay estratehiko, at ito ay, well, mapanganib na hindi mahulaan. Sa buod, ang mga missile strike ng Iran noong Hunyo 23 ay hindi isang ganap na digmaan, kundi isang babala, sinukat, simboliko, at gayunpaman, lubhang nakakagulo. Ang gitnang silangan ay nananatiling isang pabago-bagong lugar kung saan ang bawat aksyon ay maaring magkaroon ng pandaigdigang kahihinatnan. Bilang mga mamamayan ng mundo, mahalaga na tingnan natin ang lampas sa mga headline. Hindi lang ito tungkol sa mga misil o politika. Ito ay tungkol sa diplomasya, pagpigil, at sa totoo lang, ang kinabukasan ng kapayapaan sa isa sa mga pinaka-estratehikong rehiyon ng mundo. Kaya, ano ang iyong pananaw sa desisyon ng Iran? Ito ba ay makatarungang paghihiganti o isang pagpukaw? Magkomento sa ibaba, binabasa namin ang bawat makabuluhang tugon. At huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe para manatiling updated sa mga internasyonal na labanan, ipinaliwanag ng factual at patas. Ito ang EDOX DC. Manatiling ligtas at manatiling matalas. Disclaimer: ang video na ito ay ginawa para sa layuning pang-edukasyon at pang-impormasyon lamang. Ang lahat ng nilalaman ay batay sa mga pampublikong ulat ng balita, opisyal na pahayag ng gobyerno, at mga beripikadong mapagkukunan sa oras ng paggawa. Hindi kami nagtataguyod ng karahasan, hidwaan, o pampulitikang pagkiling. Ang aming layunin ay tulungan ang mga manonood na maunawaan ang komplikadong pandaigdigang pangyayari sa isang malinaw, responsible, at magalang na paraan. Pinapayuhan ang pagpapasya ng manood at hinihikayat ka naming kumonsulta sa maraming mapagkukunan para sa isang kumpletong pananaw. Palaging beripikahin ang mga bagong kaganapan mula sa maraming pinagkakatiwalaang outlet.